Pero masasabi ko kaya yung tawag din ako kasi syempre nakangiti paglabas eh. Nakakapagbigay ka na ng kaginhawaan doon sa mga namamasahe mo, kikita ka pa. Diskarte ng mga therapist doon. Kapag yan ang inabil ng client, tapos ando ka na sa part na inililip mo na yung client, didiskarte ka, bubulungan mo yung client na, sir, no, i-relate natin. Kahit ngayon, hindi ko alam kung kanino ko nakuha eh. Na kahit kaya kong gawin sa client yun, kikita ko ng malaki, hindi ko na kayang gawin. Hanggang ngayon, masahista ako, ginagawa ko pa rin Pero, alam ko kung hanggang saan lang ako para di ako makahawa. Hindi ko maipasa sa Ay, magandang araw sa lahat ng nakapanood. Tawagin na ako sa pangalang Judah. 40 years old na ako. Isa akong masahista. Bago ako pumasok bilang isang masahista, marami akong napasukan trabaho. Ang una kong trabaho, naging DJ ako sa isang radio station sa probinsya. Sumunod, naging isa akong custom rep, kumbaga sa isang forwarding companies. Hanggang natutunan ko yung hanggang nawala yung ganung trabaho kasi nga, wala na eh. Yung dating pinapasok kong trabaho ko, yung manager ko dati, natanggal. So, lahat ng tao niya, natanggal sa trabaho na yun. Hanggang nakakakita ko sa internet dati ng mga for hire na lalaki pero hindi pa ako masahista dati. Paano ako nakapasok? Dati kasi may nakalibin ako dito around somewhere in Cubao sa Quezon City. Sa tagal lang pa namin magkasama, nag-try ako mag-help ng trabaho para hindi naman ako palaasa lang sa kanya para walang masabi yung family niya sa akin. Ginawa ko na, naglalakad ako ng tanghaling tapat dyan sa may Tomas Morato. Tapos nakakita ko ng pa-skill, hiring sila, massage therapist, pero hindi ko alam kung anong massage therapist kasi wala talaga akong idea, hindi ako marunong masahe. So nag-try ako mag-apply, tapos natanggap naman ako, hanggang nakita na ng potensyal, kinabukasan training na ako. Masahe lang talaga, yung in-applyan ko ang una dyan sa may Tomas Morato, clean massage lang talaga siya. Kasi hindi ko rin man alam dati na may clean massage, may massage na may... Hindi ko alam dati yun. Tapos ang amo ko pa dati, nasa politika, kumbaga mga defensor nung araw. Kaya bawal kang gumawa ng gano'n. Yung una ko talagang spa na pinasukan, dyan sa may Morato, clean massage lang talaga. May mga nagiging kliyente tayo, may mga itsura, mayayaman. Hanggang dumating isang gabi na naka-duty ako. Tapos yung isang client bago sa spa. Tapos medyo malikot si client eh. Bata pa ako noon, nasa mga 25 lang ata ako ng 26. Lumilikot yung kamay ni sir, may itsura si sir. Tapos hindi ka na napigilan, may nangyari. Tapos after may inabot na pera sa akin. Ang laki ng tip niya, pero hindi ko alam na yung tip na yun pala, yun na yung parang kung tawagin nila. Pero sa akin, wala lang eh. Parang nakipag lang ako nang hindi ako nagkapreso kasi kumbaga parang natripan ko lang din yung client dati. Tapos binigyan ako ng pera. Ang laki ng binigay niya, nagulat ako eh. Hindi sa mga typical na magbigay ng tip na 100, 50, mga ganun. Tapos lately nalaman ko na yun na pala yung kung tawagin nila na umalis ako dun sa pinambasukong spa dyan sa may Morato. Kasi pag nakakilala ako ng mga therapist galing ibang spa, kapag kunwari, after the duty namin, kasi madaling araw yung tapos ng duty namin eh. Lalabas kami, kunwari, mag-hangout kami sa isang bar. Tapos sa bar na yan, may mga makikilala kami mga ibang tao. Habang nagkukwentuhan, yung iba namin nakakakwentuhan pala, mga massage therapist din sa ibang spa. Tapos, yung spa nila, talagang may mga nagagaroon daw na ex kung tawagin. Ang ano pa nito, siyempre nakakatakot yung mga panahon na yun, wala rin akong idea. Siyempre pag mga ganung bagay, iisipin mo, baka mahuli ka, ikulong ka, ganito. Pero yung sinabi kasi ng mga masahista na kilala namin, sa kanilang spa, legal. Kumbaga nasa menu nila, yung ganung service, yung tawagin, ano yung massage yun? Nung una, nag-hesitate akong lumipat sa kanila. Kasi bukod dun sa
Sa dati ko pang pinapasukan na unang-unang naging trabaho sa pagiging masahista, naging trainer na rin kasi ako dun eh. Kumbaga bukod sa commission basis araw-araw, wala naman kasing sahod yung mga masahista eh. Kadalasan sa amin, mga commission basis lang. Doon lang sa dati, yung una kong pinasukong spa kasi, may advantage lang akong konti kasi as a trainer, meron akong extra income. So nag-hesitate ako lumipat ng ibang spa kasi nga, dun sa lilipat akong spa, kahit may extra sila, hindi mo pwedeng gamitin yung natutunan mong massage sa ibang spa. Kasi may standard massage din sila eh. Kumbaga kailangan mong matutunan kung ano yung standard massage nila. Mag-training ka ulit for a week. So, nag-isip muna ako hanggang pag-isipan ko kasi na-convince din ako ng mga tropa na mas malaking kikitain ko pag doon ako pumasok sa ganung spa. So, ayun, nag-training ako. Pumasok ako sa spa na yun kahit may training ulit. Tapos, magugulat ka na lang doon. After ng a week mong training, pinaka-final training mo, tuturuan ka nila kung paano mag- yung lift kasi, yun yung ano eh, pro massage yan. Kumbaga, mamasahin yung ng lalaki doon sa spa na yun. Tuturuan ka doon. So, pero bago mo i-apply yun sa pinaka-model ng spa, kung paano mo tuturo, ipaparamdam muna sa'yo ng kapwa mo therapist. Magtuturo sa'yo, gagawin muna sa ari mo yung para ma-experience mo. Tapos saka mo i-apply sa mga dun sa kung sa model na gagawin para makita kung tama o mali yung ginagawa mo. Tapos may nakakatawang part kasi yung andun na yung araw last day training namin, di kailangan nga gagawin sa akin yung ang ano pa nito, yung katandem kong na nagtitraining kasi, yung kasabayan ko na babae, simulat sa pool kami lagi magka-partner. Nung last day na nga, di kailangan nung kasabayan ko, kasi bago lang din siya, bago ko gagawin sa mga dating masaysa na sa spa na yun. Ang ginawa ko dun kay ate, pangalan nun, parang ate kung tawagin ko. Pinuusap ko siya sa isang cubicle, sabi ko, sasabihin ako sa'yo kasi huwag mo na akong ilingam, kunyari na lang, ginawa mo sa akin, madali lang naman yun eh. Si ate, hindi pwede kailangan gawin ko sa ito. Hindi, ate, kasi di ako lalaki, bakla ako. Kaya nahihiya ako, ayoko may makahawak ng akin. So yun, naging mag-best friend ko natin. Sinabi na lang ayun, nalinggam ako tapos nakapag-release ako, tawag na release, nilabasan. Nung nandito na ako sa spa na to, nung nag-start na ako talagang dito na ako na-employed. Dito sa spa na to kasi nasa menu nila yung massage. Yung yun nga yung massage sa akin, di ba? Pero hindi alam ng mga kliyente na dun sa service na lingga massage, hindi nila alam na kailangan ng client. So, ang diskarte ng mga therapist doon, tinuruan ako ng mga co-therapist ko, diskarte doon. Kapag yan ang inabil ng client, tapos ando ka na sa part na inililigo mo na yung client, didiskarte ka, bubulungan mo yung client na, sir, i-release na ba natin para dagdag presyo? Pero hindi alam kasi ng client, hindi alam lahat ng client na kasama na yung doon. So, yun yung mga nagiging dagdag kita sa amin dati na, sir, baka gusto mong sa natin to, masakit sa puso niyan. So, pero yun talaga, kasama na yun talaga. Tapos, sa spa na to kasi, bago ka naman isa lang, mga kasabayan mo dyan dati, yung mga naging katrabaho mo na, veterans na dyan eh. Kumbaga, siyempre, alam na yung kalakaran, tuturuan ka nila. Bago mukha ka dito sa spa na to, ini-refer ka ng ano natin na may bago tayong mukha dito. Itatry ka ng client na to. Mamaya yung client mo, si ganito, naging client ko na yun dati, goods yan. Ibig sabihin ng goods, maganda magbigay, tapos nagpapagawa. Kapagawa, nagpapa-extra. Pag sinabi kasing buraot, wala yan. Hindi yan, kumbaga, ano lang yan massage lang, walang ano yan. Kumbaga, kung operan mo yan, mababang halaga lang. Kumbaga, mamaya yung client mo, goods yan. Pag goods ang client, ibig sabihin, sasabihan ka ng mga co-therapist mo na huwag mong ibaba presyo niya na kasi kung singali namin yan, ganito, huwag mong ibababa.
wala pa naman akong na-experience doon sa spa na yun na pinasukan ko. Tapos inalo ko nagulat. Wala akong na-experience na gano'n. Kasi itong spa na to, kilala na may mga ganun talagang kalakaran. Pero, hindi all the way. Yung all the way kasi talagang pwedeng may mga na. Siguro, masasabi ko kaya tawag din ako kasi syempre nakangiti yung lalaki paglabas eh. Karamitan naman kasi nagpapaheading, lalaki naman talaga eh. Paglabas syempre nakangiti ka, nakaras ka eh. Tapos lalo na pag gagawa sa'yo, gusto mo yung therapist na gagawa sa'yo na bukod dun sa may tsura, mahusay. Mga gano'n po katagal kayo dun sa spa po na yan? Lumipat po ba kayo dyan? Pagkatas po yan? Sa spa na yan, tumagal ako ng kulang-kulang 1 taon. Yun nga lang, dito na yan, sa Cubao lang yan, sa may malapit sa Alimol. Kulang-kulang 1 taon. Hanggang lumipat ako kasi yung mga kasabayan kong therapist na naging kaibigan ko na, nag-resign. Hindi ko alam ba't nag-resign. Nalaman ko, lumipat sila ng spa dito din sa Quezon City. Along E. Rodriguez, bagong tayo, mas malakas. Tapos yung may-ari, kilalang tao pa. Kaya nag-resign ako doon, lumipat ako na ibang spa. Doon ako lumipat kung nasaan sila. Nung lumipat naman ako sa spa na to, hindi ka naman basta mag-apply ka, tatanggapin ka agad eh. So may manager doon, kailangan subukan yung massage mo. So parang yun yung pinaka-ano. Pero wala na silang standard massage. Kasi karamihan na nag-apply sa kanila that time, galing sa spa na yun na kilalang mahusay na talaga may training bago ka makapasok. So ano na lang doon, ang pinaka key para makapasok sa spa na to is yung paramdam mo o bigyan mo siya ng 1 oras sa masahe kung qualified ka o talagang marunong ka magmasahe. So yun, nag-try out ako. Doon ko nga pala nakuha yung pangalang Judah. Kasi hindi naman talaga yung gamit kong pangalan eh, hindi Judah. Doon ko nakuha yung pangalan Judah. After ko mag-try out, sabi sa akin ng manager, bumaba ka sa receipt, kumuha ka ng papel sa ballpen, bumalik ka sa akin. Bumalik ako sa kanya, after ng massage, di ba? Sinulat niya. Tapos ibigay mo to sa receptionist, yan na gagamitin mong pangalan, duty ka na bukas. Pero hindi ko tinitignan kung ano yung laman ng papel, kung anong pangalan nilagay niya sa akin. Tapos binigay ko sa receptionist. Pagbigay ko sa receptionist, binuksan, ikaw pa na si Judah. Ha? Hindi ko pangalan yan, pangalan ko. Hindi, dito. Pangalan mo dito, Judah. Ayoko niya, para namang Judas yan. Parang demonyo naman nga ako yan eh. Eh, nung time na yun, usong-uso yung kay Lady Gaga na Judah. Sabi ko, sir, hindi pumayag kasi nga pangit ng pangalan eh. Yung pala, puro Thai boy yung name doon. Tapos pumunta ako sa manager, sir, bakit naman Judah yung pinangalan mo sa akin? Bantot na pangalan naman ito. Sabi sa akin ng manager ko, alam mo ba na kaya Judah binigay ko sa yung pangalan? Meron akong business sa ibang bansa. Ang top 1 ko doon na tauhan, ang pangalan Judah. Pangalan ko, sa ramdam ko, magta-top 1 ka dito kaya binigay ko sa yung pangalan. So, hindi naman nagkamali. Nakakatuwa nga nangyari dun eh. Yung alam mo yun na bago lang ako sa spa na to. Tapos, ang mga kasabaya ko, mga guwapings, tapos nagaling-gaganda ng katawan. Mga taga-galing probinsya pa. Tapos, ano kami nun? Kung di kami 25-30 lalaki. Sa paggabi, ano kami, 12. Unang gabi ko, nakadalawang client ako. Unang gabi, ng duty ko. Kinabukasan, di pa ako kilala sa spa na to kasi nga bago lang ako dito eh. Alam mo ba yung kinabukasan, pangalawang duty ko, second night of duty ko, magugulat na lang ako, may mga request ako, kaya hindi pa naman ako kilala dito. Kasi bago pa lang ako dito. Tapos ginagawa ko, tinatanong ko yung mga nag-request sa aking client. Sabi ko, sir, magandang gabi. Nirequest daw po ako. Habang minamassage ko, kasi pwede ka naman makapagkwento sa client, basta minimize lang yung boses. So, sir, bakit nga pala nirequest mo ako? Eh, hindi mo naman ako kakilala pa kasi bago pa lang ako sa spa na to. Tumatak sa akin yung sinabi ng client. Kaya ata ni-request, may nagsabi sa akin na kaibigan ko na minessage mo kahapon na ang galing mo basahe. Kaya yun, tatry kita kung talaga magaling ka. Pero sabi ng kaibigan ko, magaling ka. Kaya pagpatuloy mo yan.
Kumbaga, kahit hindi ka mag-market, gumagawa ka na ng pangalan, kakalat yung pangalan mo kasi magaling kang magbasa. Hindi mo minamadali, di mo parang nilalaro din magbasa. Kumbaga, nakaka-relax. Hanggang tumatak sa isip ko yun. Wow, sarap pala sa pakinggan. Sarap pakinggan yung, kahit ganito lang yung trabaho ko. Ganito lang yung trabaho ng masahista. Tapos, alam mo yung na kahit hindi mo hihingi yung opinion nila, kung sa sila magkasabi na ang galing mo, sarap mo masahe. Yan. Tapos, dumating pa nga yung point na nagkakasalusan din yung mga therapist na kasabayan ko kasi halos araw-araw may request ako eh. 12 yung kasabayan ko ng duty ko, ng shift ko. Sila bakante pa ako, nakaka-4 na, nakaka-5 na. So parang nagkaroon ng issue na sinasabi nila, baka favorite ako ng nasa recept, kahit di request, sinasabi request. Sinabi naman ng mga recept, bakit ka naman ibibigay yung hindi request ng client, di ba? Hanggang dumating pa ba yung naranasan ko dyan talaga. Habang may minamasayo, kakapasok pa lang sa cubicle. Wala pa ako mga 10 minutes, pupunta yung reception sa cubicle ko, kakatakoy na ako, Judah, pwede paki-eksakto yung time kasi meron kong waiting. Sige ma'am. Tapos akit na lang maya-maya, sasabihin na naman sa'yo, Judah, paki-eksakto yung oras ng masahe mo kasi waiting mo, 3 na. Alam mo yun na, ang sarap sa pakiramdam na may mga taong di mo kalala, may mga taong may kaya itong mga to, pwede naman magbayad ng service ng iba, pero iniintay ka. Ibig sabihin nun, talagang maayos yung massage ko. Doon ko naramdaman na, medyo ako, in demand ako. Awang ganun, talagang okay pala yung massage ko. Kahit na alam ko sa sarili ko na oo, kasi nga, nakitaan ako ng potential dati, kaya naging trainer ako eh. Pero yung sasabihin sa'yo sa makikita mo kahit di sabihin ng tao, pero mararamdaman mo, kasi may mga naghihintay sa'yo yung client eh. Yung iba daw, mga regular mo na, maghihintay ng 4-3 oras para sa massage lang. Nakaka-proud yun as a masahista. Yung nasa spa ko, wala. Maraming napunta talaga sa spa. Tawag sa kanila. Wait lang. Mga professional na tao yung napunta dyan, kalimitan professional. Diyan ako nakakalala ng doktor, engineer, nurse, mga negosyante. Yan. Lalo na pag, meron pa nga artista eh. Pero patay na. Hindi ko lang babanggitin ng sino. Maraming paduklano mga spa, lalo na yung spa na, karamihan naman ng spa ngayon Hindi ko nila lahat, karamihan. May mga extra service. Ang pinaka-parokyano talaga ng spa is mga LGBT. Nung kabataan ko, nung nandun ako sa spa na yun, ang pinakamarami kong client, hindi mo sa pagbubuhat ng bangko. Maabot ako ng 10 hanggang 12 clients ang araw. Yung kita naman kasi dun sa spa, kung babasahin mo dun sa pasok mo sa client mo araw-araw, malaki talaga yung nakuha kong sahod bukod dun sa sarili kong kita na pansarili. Kung tawagin yung extra service nga. Okay naman yung kita ko din doon kasi nga, commission basis kami, mga 20% na amin nakukuha. Kung makakadami ako araw-araw, ang sahod namin doon is 15-30. So, sa loob ng kinsenas katapusan, kung di ako top 1, top 2 ako, kumikita ako ng nasa mga 5,000, okay na yun that time as a masahista. Pero kung ang pagbabasihan natin, ang tinatanong mo, boss, is kung magkano yung kinikita ko talaga sa isang araw, posible kang kumita ng pinakamababa ang 500 o 1,000 sa isang araw. Kung wala ka talagang kliyente. Ang pinakamalaki kong kinita sa isang araw talaga, hindi sa pagano 15,000. May mga experiences po ba kayo na nakakatawa? Ayun po. Okay. Nakakatawang experience ko. Ang una, dalawa yun eh. Hindi ko akalain na mangyayari ulit. Dalawa. Nung andun pa ako sa isang clean massage na pasok, yung una kong spa, ang client namin, nung sa co-therapist, couple, mag-asawa, babae at lalaki. Yung babae na client, mabait kasi pag kinakausap nung co-therapist ko, nakasagot. Yung client ko na lalaki, masungit. Paano ko nasabing masungit?
Kasi pag tinatanong ko, di nagkasalita, unlike ng iba, nagkasalita, mararamdaman mo naman yun kapag ayaw makapag-usap ng client, isang sagot, isang tanong, isang sagot, isang tanong. Kaso itong client na to, talagang, sir, ano pangalan mo? Talagang hindi siya nasasalita, talagang hanggang, so hindi na ako hindi na ako nag-insist na magtanong ulit, kasi yun ang naramdaman ko. Tapos kalagitnaan ba na, pero, ito nga pala, naging kaklose ko yung client na yon. Kahit suplado siya. Bakit? Kasi kalagitnaan ng massage namin, kumbaga nasa 30 to 40 minutes na kami, habang ang kinuha niya kasing is Thai massage. Habang tinatay ko siya, malakas. Dati doon pa ako sa bahay niya, pati yung misis niya napatawa. Hanggang matapos yung namin, yung oras ng massage niya, naging madaldal siya hanggang pag napunta sa spa na yun, ako yung nire-request niya. Tapos, ang isa pong di ko makakalimutan, nung nagpe-freelancer na ako, way back 2022 na yan. Nagpe-freelancer ako dito sa Mandaluyong. Nakakuha ako ng client sa isang apps, kung tawagin. Halos lahat kasi ng mga masahista na nagpe-freelancer, dyan nakakakuha ng client. Napansin ng client na to, yung profile ko, kasi nasa profile ko naman na ganitong katagal na ako magmasahe, ito yung mga service ko, ganyan, tapos inquire siya. Pumunta ako sa isang condominium dyan sa may Boni. Pinapunta niya ako, inangkas niya ako ng joyride. Tapos, okay naman, kinuha niyang masahe sa akin isang kalating oras, sobra pa. Nung tinanong ko na siya kung magpapaiisa, umuo siya. By the way nga pala, ako yung masahistang di ako makulit. Pag nagtanong ako ng magpapaiika, pag sumagot kang hindi na ako mangulit. Yung ibang masahista kasi ganun Minsan, di pa tapos yung oras, nagtatanong na yan Ako, hindi. Di, balik tayo sa client. Sabi ko, saan magpapaiika ka ba? Sabi, anong bang kasi gusto ko ganito Sabi ng client, may request. Kaya mo bang Sabi ko, no sir, pwede yan. May itsura si client, tapos 6-footer, laking tao. Ito na, nung after kong romansahin, tapos after kong makipag-romansahan, sinisimulan ko ng ihagod yung bibig ko sa may kinakagat ko muna yung kinakagat ko muna yung tapos, kasi gusto ko munang maamoy kung malinis mo to, na mabango naman. Ito, ko na wala pa ako isang minuto habang na ang mukha ko sa bibig ko nasa puerta, biglang umuwi yung kliyente. Yung client, hiyang-hiya yung kliyente Pero, ending naman nun, saglit lang yung tawanan namin. Tapos, pandala siya nang hingi ng sorry kasi sa loob daw nung haba ng panahon, person daw niya talagang namuha ng niya Tapos, ayun, kaya yung usapan namin dati, parang nadagdagan ng 1,000, dinagdagan niya, gawa na hiya siya. Pero hindi naman ako nag-insist. Nung andito na ako sa pinasukan ko sa may Erod, nawala din ako dun. Kahit malakas ako sa mga client, kumikita ako ng maganda, nawala ako dun. Una, isa sa mga dahilan is naging pala absent ako sa spa na to, na naramdaman ko naman kahit absent ako ng absent, hinahabol ako nung dati kong manager kasi talagang marami naghahanap sa akin client pag absent ako. Hanggang dumating sa point na papasok na ako, hindi na ako tinanggap. Pero hindi na ako hininga ng reason ng manager ko bakit ako naging pala absent. Ang totoong dahilan niyan, bakit ako naging pala absent dun sa spa na to, yung may-ari kasi nun, dati, in-invite ako, pumunta ako sa place niya. Magpapamassage daw. Siyempre, boss mo yung may-ari, siya yung pinaka-may-ari. Nagtibala ako, nagpunta ako, nagbiyahe ako. That time kasi, hindi pa ako stay-in doon pa ako nakauwi dati sa Manila, sa may Pasay. Nagpunta ako dun sa lugar ng boss ko, bilang may-ari ng spa. Niya na. Di ako naman, ako kasi expected ko, o assuming na lang ako na after ng masahe, may magaganap. Pero hindi Ginawa sa akin ng boss ko, binigyan niya ako ng 2 bilog na tablet, bilog, maliit. Tapos isang tablet na hugis capsule. Pinainom sa akin. Ko, sir, para saan ba to?
nanginginig ako pag naaalala ko eh. Siyempre, hindi makakalimutan yun eh. Sabi niya, pampagis lang yan, pampagana sa ako naman, wala kasi akong alam sa mga ganun dati. Ininom ko. Kasi nagtitiwala ako sa boss ko eh. Hanggang sabi ko, ba't ganito? Hindi pa ako natin akin. Eh, nainom ko na to. Sabi ng boss ko, ubusin mo yung Gatorade mo. Para mabilis matunaw yung ininom mong mga tablet. Wala, pagkaubos ko ng ganun, bigla na nag-angatan yung ano ko. Nag-angatan yung balibo ko sa batok. Tapos nahihilo na ako. Maya-maya nagsusuka na ako. Maya-maya, after ng mga suka, okay na. Parang ako nasa langit dati. Pala, yun na pala yung ininom ko, hindi ko alam. Eh, that time, naka-braces pa ako. Yung palang isang ininom ko na tablet doon, 2 bilog na maliit. Nakakalak ng jaw, tapos gigil ka. Kaya pala sabi sa akin ng boss ko dati, isa lang sasabihin ko, walang bite, no bite. Ang hirap nun, tapos wala na. Para na siyang Diyos, lahat ng gusto niya, lahat ng ginagawa ko na kahit di ko gusto. Pero habang may amats ka ng ganun, lahat ng sinabi niya, gagawin mo, parang gustong-gusto mo. Dahil wala ka naman sa katinoan eh. Ayun, doon ko din naranasan na nang di ko gusto. Tapos, malaman ko nung palabas na ako ng kwarto niya, mga nasa 5 o 6 hours kami nang di ko alam na ganun kahaba na. Na wala din akong idea na ganun. Kasi yung bagal ng oras eh. Tapos ang bilis ng pulso ng dibdib ko dati. Tapos binigyan niya ako ng pera nun. Pamasahe ko daw. Magugulat ka, ang inabot sa akin nun, 8,000. Malaking pera na yun kasi that time, 2012 pa lang yun. Tapos, nung nakauwi na ako dun sa tinutuluyan kong condo sa Pasay, doon yung mga ka-roommate ko, isang doktor, isang ganito, mga kaibigan ko yun. Ultimo sila, ako, tapos naitanong nila, alam mo, ginawa mo sa kabagaling. Naikwento ko na ganito. Sabi sa akin isang doktor, doktor na kaibigan ko, sabi niya, baka ano yun, yun, tapos ko, pati akong kaibigan mo, ayun, tapos, pero hindi ko magawang wala akong nararamdaman takot, wala akong nararamdaman na inis or galit kasi nga, ang nararamdaman ko lang mga time na yun, sarap lang eh. Pero habang nawawala yung tama, yung kung ano yung ininom ko, doon ko na nasasabi para ako na abuso. Kasi hindi ko naman talaga gusto yun eh. Na gusto mo magsabi, gusto mo magsumbong kanino, pero hindi mo magawa. Kasi una, involved ka na doon kasi ininom mo kung ano yung pinapainom niya. Pangalawa, nakakatakot kasi medyo may implementation tao yun. Pangatlo, yun nga, boss ko siya, baka mawala na ako ng trabaho. Kaya yun, doon nagsimulang hindi na ako nakakapasok talaga dun sa spa. Yun yung dahilan na hindi nalaman ng manager ko yung totoong dahilan. Halos lahat naman kaya ko, pero yung isa lang ang hindi. Pag gusto ng client is, yung all the way, ko sila. Hanggat maaari, ayoko eh. Kasi ayoko makahawa. Alam mo bakit? Kasi nagkaroon ako ng sakit eh. Na habang buhay, dala ko na. Oo, nagka-HIV ako. Kahit ngayon, hindi ko alam kung kanino ko nakuha eh. Pwedeng sa kliyente. O nung time na nabuso ako ng boss ko, naapektuhan ako. Na kahit kaya kong gawin sa kliyente yun, kikita ko ng malaki, hindi ko na kaya gawin. Kasi, niisip ko pa rin, pwede ako makahawa, pwede ko maisalin sa ibang tao. Yung sakit na yun. Aminado ako hanggang ngayon, HIV positive ako, reactive ako. Hindi ako nahihiya. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung kanino ko ito nakuha. Hanggang ngayon, masahista ako, ginagawa ko pa rin Pero, alam ko kung hanggang saan lang ako para hindi ako makahawa. Hindi ko maipasa sa iba yung sakit na to. Nung nagkasakit na ako ng HIV, nawala yung self-confidence ko.
Hindi ko na magawa yung pagmamarket ko tulad ng dati. Kasi baka may mga nakakakilala. Sa kita, nabawasan din kasi nga, yung ibang client kasi nagbabayad ng mahal kapag all the way. Ako, hindi ko na magawang ganun. Hindi ko na magawang makapag all the way. Yung ang trip ng client is sila. Di na, kahit sabi yung may hindi eh. Kasi pag may nawawala yung gana ko, nawawala yung akin eh. So, naapektuhan ako. Dahil naapektuhan yung serbisyo ko sa mga client dahil ang request nila ganito na hindi ko kaya. Na hindi ko naman masabi yung dahilan ko kung bakit hindi ko kaya yung ganun. Sabi nila, bakit hindi mo kaya? Meron ka naman ganito, kaya mo naman yun. Dati nga nagagawa mo. Hindi ko masabi yung totoo dahil pwede ka naman nilang pwede yung discriminate ka nila. Hindi naman lahat ng kliyente maiintindihan ka. Iba dyan, malaman pa lang na gano'n, akala mo, kausap mo pa lang, mahahawaan mo na. Hindi ako aware sa HIV. Hindi ko nga alam kung anong HIV dati. Kahit nakukuha yung sakit na to, nung na-confine kasi ako dati, tapos sabi sa akin ng doktor, nung doktora ko, may gagawin tayo isang test. Possible na yung isa sa mga dahilan kung bakit ganyan yung nagiging sintomas mo. Pwede yun yung isa sa mga sakit mo. Tapos sabi sa akin ng doktora, reactive ka, positive ka. Ako ba, parang wala lang. Kasi hindi ko nga alam kung anong HIV eh. Talagang wala akong alam. Pag uwi ko ng bahay, sabi ko sa family ko, HIV positive ako, reactive. Yung isa kong pinsan, parang kuya-kuyaan ko, sabi niya, hala, di mo ba alam yan? Mga kapatid ko, wala rin alam kung ano yun. Hanggang lately, nalaman ko kung ano yung HIV. Wala naman, hindi naman ako nakaramdam ng pag-iilag sa akin ng mga kapatid ko o pandidire. Kumbaga, dun ako sobrang swerte. Sobrang yaman ko sa pamilya. Hindi ako nakaramdam ng kahit konting pandidire o unlike dun sa mga nababasa ko, yung ibang pamilya, inihihiwalay yung mga baso, tinidor, kutsara, plato, na para silang may nakakahawag sakit. Eh, kahit bago pa lang sa pandinig ko yung HIV, nag-search ako kung saan ito nakukuha, kung paano ko mahawal nito. Pinaliwanag sa mga kapatid ko yun, kaya sobrang supportive naman sa akin ng pamilya ko about that. Naapektuhan yung pang-araw-araw pamumuhay nung nagka-HIV ako. Kasi sa pagmamasahe lang naman talaga ako kumukuha ng source of income ko eh. Nung naging okay na ako, bumalik yung pangangatawan ko dati, balik na naman sa pagmamasahe, sa freelancer. Dumating sa point na nandun ako sa lugar namin, nakapaskil pa rin yung mukha ko. Siyempre may mukha ako yung profile ko eh. Sabi sa akin nung isang nag-inquire, magkano massage? Sabi ko, ganito po, pwede makahingi ng picture. Pagpasa ko ng picture ko, sabi niya sa akin, may HIV ka eh. So, parang akong binuhusan ng langit at lupa noon. Na, alam kong may ganito akong sakit. Pero hindi ko naman intensong makahawa o ihawa to. Na hindi mo naman pwedeng sabihin sa mga kliyente mo to. Na, naapektuhan yung pang-araw-araw ko na pangangailangan kasi nga dito ako kumukuha ng dito ako kumukuha ng source of income ko eh. Na hindi na ako nagpo-post ng mukha ko, ng ganito, kasi nga, possible kang ma-judge ng tao eh. Kaya pag nagpo-freelancer ako, dumadayo ako ng Manila. O malayo sa lugar namin, doon ako nagpo-freelancer. Di ba? Yun nga lang, kahit ganun, kahit operan ako ng malaki minsan ng client, nadagdagan ko ng ganito, basta lang ako. Sir, hindi talaga, sir. Hanggang ganito lang yung lahat paggawa mo na sa akin, gagawin ko. Walang arte. Pero hindi pwede. Kasi nga, ganito. Pag sinabi ng client, bakit nga hindi pwede? Sinasabi ko na lang, naggagawa na ako ng dahilan. Pero hindi ko masabi itong dahilan na possible ka na mahawaan sa akin. Kasi positive ako. Sa trabaho to,
Tanda na ako, 40 na ako eh. Sa ngayon talaga, yun pala yung source of income ko. Hanggat kaya ng katawan ko, hanggat may tumatangkilik sa akin, dun sa masahe ko. Pagpapatuloy ko na magmasahe. Kasi alam ko naman sa sarili ko at alam ng mga naging client ko na yung binabayaran naman talaga nila yung massage eh. Na alam ko na 100% legit yung masahe ko. Bonus na lang yun kung may... Pero kung tatanungin, kung ipagpapatuloy ko, kung meron akong mapapasok ang ibang trabaho na mas maayos, ipagpapatuloy ko siya, pero sideline na lang. Yung tipong i-insist ng mga regular client mo na baka pwedeng ikaw yung mag-massage sa akin kahit ano. Kasi, syempre, extra income na yun eh. Kung massage at massage lang eh, kahit may iba ka ng trabaho eh, bakit hindi? Tulad ngayon, paglabas ko dito mamaya, eh, andito na lang din ako somewhere in Quezon City. O paglabas ko dyan, natambay lang ako sa 7-Eleven. Tapos, mag-open lang ako ng... Tapos lagi ko doon, kung ilang taon na ako masayista, marami na mag-i-inquire sa akin dyan. Yun ang ginagawa ko eh kapag andito ako sa Manila. Tapos kapag kumita na ako, gagawin ko nun kung, lalo ngayon, weekends. Pag nakakuha ko ng first client ko, mag-check-in na ako sa hotel ngayon. So habang nasa hotel ako, doon ako naghahanap ng ibang client, pwedeng mabutay sa hotel ko, o pwedeng pumunta ako sa room nila, o sa lugar nila, habang naka-check-in ako. So hindi sayang yung araw ko dito. Trabaho, ano pong trabaho yung gusto niyo yung pasok? Dream job po pala. Sa totoo lang, nung medyo kabata ako, ang dream job ko talaga is maging nurse. So, pag bata ka, nakating pa na ng sahod, sarili mong kita, gusto mo lang magtrabaho. Hanggang nakapasok nga ako sa ganitong trabaho, sa masahista, easy money eh, mabilis ang pera eh. So, nung wala na yun, ngayon, nasa 40 na ako, di ba? Kahit gustuin ko pa, mahirap na eh. Kumbaga, kahit gusto mong kumuwala sa ganitong trabaho, mahirap. Lalo't nakasanayin mo na at naging passion mo na. Pero ano talaga, mabibigyan ako ng chance na makapagtrabaho dun sa talagang may sahod na 15-30, kung tawagin, kinsenas katapusan. Kahit anong trabaho, papasukin ko na. Tapos, yung pagmamasahe, at pag may free time naman, gagawin kong sideline. Pero sa mga nakapanood dyan nga po na, baka meron kayong may sa aking trabaho. Mabilis naman ako matuto. Fast learner naman ako. Doon nga pala sa mga nagtatanong kung mahirap yung trabaho ng isang masahista. Depende sa tao. Depende sa masahista. Kung gusto mo yung ginagawa mo, passion mo yung ginagawa mo, napakasarap ng trabahong to. Lalo ako, naging passion ko to eh. Kumbaga hindi ko alam na passion ko to. Ito pala yung magiging tadhana ko eh. Kasi pag ano kasi, lalo na pag mararamdaman mo yung mga kliyente na nasasatisfied mo, sa masahe ha, hindi dun sa mga kung ano mang mga na maririnig mo, ang galing mo magmasahe, sarap mo magmasahe. Alam mo yun, bonus na lang yung bonus na yun. Sobrang sarap kasi nakakapagbigay ka na ng kaginhawaan doon sa mga namamasahe mo. Minsan, kikita ka pa. Di ba? Yun yung isa sa mga nagustuhan ko bilang isang masahista. At nakakakilala ko ng mga taong profesional na nabibigyan ako ng oportunidad. Mensahe ko dun sa mga manonood. Una, dun sa mga kapwa ko masahista. Hindi sa lahat ng oras, bata tayo. Hindi sa lahat ng oras, malakas tayo. Hindi sa lahat ng oras, in demand tayo. Pahalagahan nyo kung anong kinikita nyo sa ngayon. Pahalagahan nyo kung anong meron kayo ngayon. At kung magagawa nyo makawala habang maaga sa ganyang trabaho na easy money na yan, alis kayo. At isa pa, hindi porkit naalokan kayo ng pera ng gantong halaga, sige nang sige, na hindi nyo alam kung ano yung pwedeng mangyari sa inyo. Tulad ng nangyari sa akin. Di naman sa mga manonood,
lalo dun sa mga disclaimer at dun sa mga masyadong minamatay yung mga masahista, hindi naman lahat ng masahista loko. Hindi, kung tawagin loko, meron kasi mga masahista na parang fruit lang nila talaga, yung fruit lang talaga nila. Yung pangalang masahista na tipong 15 minutes lang, aalawin ka na ng ganito, ng ganyan. Tapos kapag hindi ka pumayag, tatautin ka. Hindi lahat ng masahista ganun. May mga masahista na maayos, mga professional, na wag lang ding masyado kaming parang minamaliit. Hindi naman namin, lalo na kapag doon sa pagpasok na yung salitang, actually hindi naman namin yung ginusto eh. Talagang, dala lang ng pangangailangan. Sino ba yung gusto ng taong babayaran ka kapalit ng makipagtali ka sa taong di mo gusto? 'Di ba? Wala eh. Kumbaga, kasalanan din namin kasi nga hindi kami nakapagtapos. Hindi kami nakinig dati sa mga payo ng mas mga nakakalam, mas nakakatanda at ang magulang namin dati. Na ito na yung epekto kapag di ka nakapagtapos ng pag-aaral, nakapasok ka sa ganyung trabaho, yun na yung ito na yung pwedeng mangyari, di ba? Unlike kapag may natapos ka, sana pag-aral ka, nakapagtapos ka, nakaharap ka sana ng maayos sa trabaho, di ba? Pero siyempre, sa mga manonood dyan, baka gusto nyo pa rin itry yung massage ko, try natin. Huwag na huwag niyong kakalimutan mag-comment, like, share at subscribe at panoorin ang iba pa naming mga videos dito lang sa Off the Record.